Morning, salamat sa pagtitipon-tipon ulit natin. No? Kung bigyan kita ng 500 piso ngayon, no? Siyempre, wow, salamat. No? Biglang out of nowhere. No? Bukas, kung makita tayo, baka sabihin ako, baka we anticipate. No? Naku, baka bigyan ulit ako ng 500 piso. Pag binigyan kita ulit ng 500 piso, okay, di ba? Ikatlong beses, ikatlong araw, pag nakita mo ako, mag-expect na baka bigyan na naman ako nito, di ba? Baka bigyan na naman ako ng 500 piso, no? At sa ika-4 na araw, nabigyan nga yung ikatlong araw, nabigyan nga, di ba? Sa ika-4 na araw, nasa na yung 500 piso, di ba? We will be dependent already, no? Parang, no? At sa ika-5 araw, pag hindi kita bigyan, ano mangyayari? Parang magagalit na, nasa na, di ba? Di ba? Parang karapatan ko na, hindi ba? Karapatan ko na, no? Maraming bagay, lahat ng tinatanggap natin ay biyaya. Kahapon naalala niyo yung kwento tungkol sa alipin, no, na wala talaga tayong pwede ipagmalaki. We are just slaves to the master. No? There is nothing we can ever be, we can never ask God, utang na loob mo sa akin. Walang utang na loob ang Diyos sa atin. We are unprofitable servants. Wala tayong pwede ipagmalaki sa Panginoon Diyos na dapat. Entitlement, minsan ang tawag dito, I'm entitled. Excuse me. We feel we are entitled. No? Dapat lang, di ba? Yun yung pride eh. Dapat lang, bigyan ako ng buhay ngayon. Salamat. No? Yung pasalamat natin, kasi I deserve it. I am entitled. Pero hindi naman eh. Everything is gift. Everything is grace. Kaya salamat sa Diyos, nandito tayo, itong Wednesday na to, sa gitna ng linggo, para magbigay papuri at pasalamat sa Panginoon Diyos. Hindi dahil I deserve. Kaya ang ganda-ganda ng ebanghelyo natin ngayon, pinapalala sa atin, 10 pinagaling, isa lang ang bumalik. Isa lang ang naligtas. Lahat tayo dito pinagaling. Lahat tayo may sakit, pinagaling. Salamat sa Diyos. Pero sino ang tunay na nagpapasalamat? Sino ang tunay na maliligtas? Kasi yun yung huling linya sa Ebanghelyo eh. Sabi sa stand up and go, your faith has saved you. Hindi sapat yung misa, salamat. Hindi sapat yung kumpisal, salamat. No? Salamat nga. Pero hindi siya magliligtas sa atin kung it will not change our lives. The effect of the pasasalamat, kung talaga nagpapasalamat, we become more generous also to others, more understanding, more forgiving, more compassionate also. Yun yung prueba eh. There is joy. Pero pag hindi puros problema pa rin, we take all this for granted many times. So if we are truly grateful, like the one nagbigay papuri sa Panginoon Diyos, it saved him. Sana tayo magmakalimot, magpasalamat. Napakahalaga magpasalamat na galing sa kalooban natin na magliligtas sa atin. As it is said, no, gratitude is memory of the heart. The heart remembers. We are not entitled. Please, it is an obstacle to gratitude. Kasi dapat. Walang dapat. Lahat ay biyaya na binibigay sa atin ng Diyos. Kaya patuloy tayo magbigay papuri at pasasalamat sa ating Panginoon Diyos. Kaya napaganda ng misa, which is Thanksgiving. What a wonderful way to give praise and glory to God. To be joyful because of the many gifts. Let us not take it for granted. Ang dami-dami natin hinihingi, pero pag, di ba, marami tayong problema, pag nagkasakit, ng life-threatening, lahat ng problema yan, baliwala. Isa na lang ang hihingi natin, Lord, pagalingin mo ako. Everything will disappear all of a sudden. Once
our health is in danger. So we thank God for this opportunity once again. May we truly be grateful, truly be grateful for the many blessings we have received because everything is grace. Lahat ay grasya na binigay sa atin ng Diyos. Huwag natin baliwalain.